Muling naging abala ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sunod-sunod na mga aktibidad. Kabilang ang pagbisita niya sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, paglulunsad ng proyekto laban sa baha at iba pang mahahalagang engagements. Narito ang report. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-alam sa sitwasyon sa ilang bahagi ng bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Pinangunahan niya ang situation briefing sa Presidential Security Command Operations Center. Inatasan ng Pangulo ang DSWD at DOH na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga evacuation center, habang inatasan ng DPWH na agad simulan ang pagsasaayos ng mga kalsada at binigyang diin ang patuloy na koordinasyon at mahigpit na pagmumonitor sa mga hakbang sa pagbangon matapos ang bagyo. Martes, tinanggap ng Pangulo si dating UN Secretary General Ban Ki-moon sa Malacanang at ipinahayag niya ang taus-pusong pasasalamat sa patuloy na advokasya at pamumuno nito sa pagsusulong ng climate resilience at sustainability, lalo na para sa mga bansang mahina sa epekto ng klima tulad ng Pilipinas. Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng Oplan kontra baha sa Balihatar Creek sa Parañaque City, kung saan sinuri niya ang pagtanggal ng tambak na basura, dredging at paglilinis sa paligid. Saklaw ng programa ang mahigit 142 kilometers ng ilog, creek at estero. Gayon din ang 333 kilometers ng drainage sa NCR upang mabawasan ang matinding pagbaha at maprotektahan ang libu-libong pamilya. Huwebes, nag-report ang Pangulo sa taong bayan tungkol sa itinatakbo ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Dito, siniguro ng Pangulo na bago matapos ang taon ay makukulong na ang mga individual na itinuturong sangkot sa issue. Git niya, tapos na ang maliligayang araw ng mga ito at sinabing hindi sila magkakaroon ng Merry Christmas. Nagtungo at sinuri rin ng Presidente ang mga silid-aralang nasira ng Super Typhoon Uwan sa Tubli Elementary School sa Karamuran. Sa kanyang pagbisita, namahagi ang Pangulo sa tulong ng DICT ng 2 Starlink units na may tig 2 terabytes na koneksyon para sa paaralan at LGU ng Karamuran. Ininspeksyon din niya ang mga napinsalang bahay at seawall sa Barangay Tubli at Sabangan sa baybayin ng Karamuran, Catanduanes. Tiniyak ng Pangulo ang walang patid na tulong sa mga apektadong residente. Biyernes, pinangunahan ng Pangulo ang opening ceremony ng 13th Association of Southeast Asian Nations Law Ministers Meeting. Dito binigyang diin ng Pangulo ang pagtataguyod ng isang ASEAN na patas, tapat at nakaangkla sa rule of law. Binigyang diin din niya ang pangako ng Pilipinas na patuloy na pakikipagtulungan sa lahat ng ASEAN member states. Highlight ng aktibidad ang paglagda sa ASEAN Extradition Treaty o AET. Magbibigay daan ang kasunduang ito na mapagtibay ang pagtutulungan ng mga bansa sa pagsusulong ng hustisya at upang matiyak na walang kriminal ang makatatakas sa batas sa pamamagitan lamang ng pagtawid ng border. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.